ang pag-aakim po ni Sara, ha? Lahat na lang po inangkin. Lahat na lang po pinake news si Sara Duterte. Pati ba naman po ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Davao? What in the world? Mga kababayan, mga karayuma, sa dekadang panahon, mga kababayan, mga karayuma, mga kamasel, ang tagal po ng mga Duterte dyan sa Davao. Pero wala ka man lang maipagmalaki na talagang ginawa nila para sa kanilang mga kababayan na Davaoeño. Pero nyo, pagmamalaki nila palagi yung parang Baywalk doon. Given na yun. Puro yun na lang ang pinagmamalaki nila. Pero sa mga inner part ng bawat lugar dyan sa Davao, makikita nyo po mga kababayan, mga karayuma, kawawa po ang ating mga Davaoeño. Sila po ay lunod na lunod sa baha. Tapos, eto pa po si Sara Duterte. Pakinggan po natin to, ha? Oh. I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So, Eto po, pakinggan nyo po, mga kababayan, kung gaano po kahayo po ang ating vice presidente. Pasensya na po sa ating pananalita dito. Hayop po talaga eh. Hayop eh. Mga babayan, mga karayuma, mga kabasel, ito po. Pakinggan po natin. I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So, ayoko mag-comment. Project daw nila nung mayor siya. What the fuck? Alam nyo, wala namang problema eh kung talagang pinagtrabahuhan niya. Wala namang po talagang problema kung talagang pinagsikapan niya. Wala namang problema kung siya ang nagpula, naglagay, nagangat, at nagpatira yan sa mga yan sa pinagmamalaki niya na inaangkin niya ng pabahay ng ating Pangulo. Napakawalang iya po talaga nito. Si Sara Duterte po, binabalutan to na parang lumpia ng kasinungalingan. Aray ko. Diba? Puro kasinungalingan po lumalabas. Ngayon nga po, nasa impeachment yan. Puro kasinungalingan ang ginagawa. Pakinggan pa natin, tapusin natin video. Sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, Wala kang alam talaga kasi magaling kang magnakaw. Sara Duterte, magaling kang magnakaw. Magaling kang mangamay. Diba? Ikaw ang vice presidenteng lumulunon ng pera, mga kababayan. Isang talent niyan, ang lumulunon siya ng pera. Kayo hindi nyo magagawa yan. Miski ako, hindi ako magagawa yan. Si Sara Duterte po, kaya niyan lumunon ng pera. Kahit confidential. Ganun yan, kaya walang niya. Diba po? Kaya, nakakagigil po yung mga taong ganito na sila po ay nang aangkin. Di ba sakit noon, mga kababayan? Meron kayong, halimbawa, may jowa kayo. Di ba? May jowa kayo. Pag-aanin natin, para hindi tayo pumutok ang para hindi tayo pumutok ang ugat. Ba, may jowa kayo. May jowa kayo eh. Mahal kita, mahal mo siya. Di ba? Biglang may papasok na, akin siya! Di ba? Magugulat ka, putik. Anong sa'yo? Aking yan, lalaki na yan. Sabi mo. Siyempre, ginastusan mo na yung lalaki. Di ba? Matrona mo na eh. Di ba? Di ba? Pinaliguan mo na yung lalaki. Talagang binibigyan mo pa ng sinusuplayan mo pa ng pera. Di ba? O, binibila mo pa siya ng mga cobra, mga sting, di ba? Tapos may isang matrona uli na matanda na akin siya. Ha? Di ba? Magugulat kayo na may mga angkin na isa. Hindi ba pwedeng ganun? Ikaw ang nag-BS. Ikaw ang naglinis ng mga gilid-gilid nun. Oh, biglang may lalabas na
Akin yan, lalaki yan. Akin ang kanyang Jambi-wambi. Di ba? Di ba ang ibig sabihin ko po mga babayan, napaka walang modo na itong vice presidente natin. Napaka po talaga. Alam mo yun na hindi na sila nahihiya. Ha? Na hindi na po sila nahihiya sa kanyang ginagawa araw-araw. Di ba? Diretso natin, tapusin natin to. Mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Kita mo? Kaya tignan mo, itanong daw, alam niyo po ba nakakalungkot pa dyan yung mga bata, mga walang kwentang bata na pinalaki ng magulang na bastos? Alam niyo po tayo may mga anak po tayo, ha? May mga anak po tayo. Pero hindi po natin pinapalaki ng bastos. Na kahit kapitbahay natin, galit na galit natin yung chismosa nating marites na kapitbahay. Pero pag nakita yan ng anak natin, magbigay galang sa matatanda. Pero sa Davao po, ang mga bata dyan, tinuruan nila ng kabastusan, kademonyohan. Ha? Kasi nakikita sa leader nila. Nakikita sa namumuno sa kanila, demonyo. Kaya kayo, Davaoenyo, gumising na kayo habang may panahon pa. Huwag kayong magpakulong dyan. Ha? Huwag kayong magpakulong sa kademonyohan ng mga Duterte. Huwag kayong magpakulong dyan. Pumangon kayo. Isipin nyo ang sarili nyo. Lubog na lubog kayo sa baha. Lubog na lubog kayo sa putik. Pero ang mga Duterte nagsasayaw. Ang mga Duterte nasa ibang bansa. Nagpapasarap ang buhay. Oh. Kayo nagdurusa. Sila ang sarap ng buhay. Kayo pagdurusa. Eto pa po, idugtong na natin to. Etong dokumento na to. Certificate, mga kababayan, mga karayuma, mga kamasel. Ito po ha. Certificate of Registration. Sa sinasabi po ni Sarang kanya daw po, kupal to. Oh. Nakalagay dito. People's Bill 123 Condominium Project. Ayan po mga kababayan. Ito po ay 142,387 square meter. Ganun po kalaki. Ha? Ganun po kalaki. Okay? Oh. In witness, dito baba na po natin ha. In witness, I were hint to set my hand cause the seal of this department, Davao City, June 20, 2024. This project is intended for 4PH program. Ayan po, malinaw na malinaw oh. Ha? Alam nyo mga Davaoenyo, huwag kayong maging kupal. Huwag niyong gayahin po ang inyong vice-presidente na nuknukan. Huwag niyong gayahin yung mayor niyong disalign ang ngala-ngala na adik. Gumising kayo. Ha? Yan ay ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos para sa inyo. Nasaan ba mga Duterte ang 4 na dekadang pinagawa para sa inyo? Name it! Magbigay kayo! Ha? Magbigay kayo! Nasaan ang bigay ng mga Duterte dyan na ganyang kagandang condominium para sa inyo? Sa 4 na dekada, wala! Kasi bakit? Inuuna nila ang pagnanakaw. Inuuna nila ang pagsasabu. Aray ko. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, ayan, oh, ito pa po mga dokumento, mga kababayan, oh. With documents mo talaga tayo dapat dito. Oh, July 18. Ayan po, ha. Oh. July 18, 2023. With documents po tayo. Oh.
Social Housing Finance Corporation. People's Bill 123. Para Purok 5A Barangay. With documents po tayo. Ayan yung permit. Development permit granted. Kailan po? Nung ginagawa po nung 2023. July 18, 2023. Ano pa? May dokumento po tayo. Hindi po tayo patanga-tanga. Aray ko. Humingi po ng Environmental Compliance Certificate. Ito po hinihingi. Hinihingi po ito dahil kailangan po ito para po ma-maintain ang regarding environment. Kailan po yan? November 8, 2024. Owner's file. Kanino po? Ayan People's Bill 123. Yan po mga kababayan ay may dokumento dapat. Hindi po tayo patanga-tanga dito. Balikan natin ngayon mga kababayan ang sinabi ni Sara. Kupal. I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So, ayoko. Kita nyo mga DDS? I know kasi project namin yan. Project namin ni Zulaika, kinakamay ko siya. Aray ko. Sara, tigilan mo kami. Ang tanging alam mo ay kamayin si Zulaika. Diba, mga kababayan? Yan lang ang alam mo. Kamayin si Zulaika. Ano pa? Alam mo, lumuno ng pera. Ano pa? Alam mo kung paano mamasyal ng mamasyal kahit binabagyo ang Pilipinas. Ganyan ka. Nuknukan ka, Sara. Nuknukan ka. Mula sa tatay mong namimingir ng katulong hanggang sa iyo. Pati sa mga kapatid mong umiiyot at sa Basti Duterte na tabingi ang panga. Aray ko. O nga pala. Sorry mga babayan. Dandaanin natin. O nga pala, Lex. Hindi pala natin channel to. Diba? Yan na lang po. Dumako tayo sa second topic. Hindi pala channel to. Kailangan ano pala? Kala ko channel natin. Lipat tayo. Okay, sumunod na topic po tayo mga kababayan. Sabihin nyo, mga salamat Lex sa pag-aalala. Hindi ko pala channel to. Tinutodo ko na Tatodo ko na sana Tatodo ko na po sana Kaso hindi pala natin channel to. Delikado. Baka mayari tayo kay Boss Mark.